Gusto ko po matulungan po yung family po. Sila mama po. Kahit, kahit hirap na po kami, wala po kami sapat na pera. Hindi ko po alam kung paano po kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Kaya pinipilit po namin na makapagtapos kahit hirap po kami. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, bago tayo magsimula, kumustahin ko muna ang mga kababayan natin nasa abroad, mga kababayan natin na OFW. At syempre, sa mga kababayan din natin dito, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayo? Doble ingat po tayo mga kababayan dahil sa napakainit na panahon. Ayan mga kababayan, sa araw na ito, gusto ko lang po sanang ipakilala sa inyo ang nagkagandahang kapatid po ni Cheska. Ayan. Ay mga ate, kumusta po kayo? Hello po. Ayan. At mga kababayan, 3 sister and 1 young brother. Kuya, kumusta ka? Anong pangalan ni Kuya? Clyde. Ilang taon na ikaw? 11. Sorry, naharangan ko yata si Clyde. Clyde, ano ang pinagkakabala ni Clyde ngayon? Nag-aaral? Anong favorite subject ni Clyde? Ako, hindi mo tatanong yung favorite subject ko. Ano ang favorite subject ko? Break time. Resist. Di ba? Joke lang. Ay, kumusta na ang pag-aaral mo? Anong gusto mo paglaki? Pulis din. Kagaya kay Ate Cheska. Wow, ang galing. Yan. Si ano naman, mga kababayan, ito. Dito tayo, gusto ko lang talaga ipakilala sa inyo yung naggagandahang kapatid. Tignan nyo si Cheska. No? Hi, Cheska. Ang pangalan ni ate naman? Dana po. Dana. Si ate naman? AJ po. Sino panganay? Ako. Ikaw. Ilang taon ka na po? 19. 19. Tapos si Dana? 17 po. Mag-18. Running 18. Uy, nagdidibo ka na. Wow. Si Cheska, 13. Tama? Tapos ikaw? Kumusta naman kayo magkakapatid? Okay na po. Masaya po kami. Tapos, sa akin po, parang pinipilit ko po mag-aaral kahit po sa financial stable. Kahit pinagsasabay ko po yung pag sinasideline ko po kasi may naghanap po ng may naghanap po ng magbabantay ng bata. Parang nagbantay po ako ng bata, tapos pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko. Kahit hirap na po ako sa schedule ko, pinipilit ko makapagpapos sa pag-aaral. Bakit? Kasi po gusto ko pong matulungan po yung family po, sila mama po. Kahit hirap na po kami, wala po kami sapat na pera. Hindi ko po alam kung paano po kami makapagtapos ng pag-aaral, kaya pinipilit po namin na makapagtapos kahit hirap po kami. Yung ate ko po, hindi na po niya nakapag-aaral para patulungan po yung may sakit. Sige lang, okay lang. Okay lang po. Sige lang ate. Ikwento mo lang yun. Ate ko po ngayon, hindi po siya nakapag-aaral kasi po. Hindi po, wala po kami sagot na Love. Kaya na ba sila sabi ko eh. naisip ko kasi yung scholar sa FB. Yung Kaya ka natatawa. Naisip mo yung yung prank gusto ko. scholar prank. Talaga. Kaya natatawa ka. Pero naiyak na si ate. Ang babaw ng luha ni ate. So, mababaw po talaga yung buwan namin apat. Sa po kami parang namana po namin sa nanay namin na mababaw yung buwan namin. Pero kumusta naman relation ninyo magkakapatid? Napansin ko kasi parang very close kayo. Parang kulitan, biruan. Opo, ganun po talaga kami. Hindi po mawawala sa amin yung family time. Ganun. Tapos kahit po minsan, dati po nag-aaway po kami dati. Tapos pilit po, siguro po nung lumalaki namin, na-realize na lang po namin na tama po dapat yung hindi mag-awayan, magsumbat, magpasaway, magsigawan.
Kaya po parang inaano po ng mga magulang namin, parang inaano nila na dapat maging maayos kami, mature yung isip namin. Laging nagmamahalan magkakapatid. Although nakikita ko yun sa inyo, kahit na pangalawang balik ko pa lang, nung unang balik ko nakikita ko yung biruan ninyo. Nakikita ko sa inyo magkakapatid na very close kayo. Alam kong parang yung parang malaya na magkulitan sa isa't isa. Unlike sa iba na parang konting sagi lang. Diba? Pero sa inyo parang may biruan. Pero sa inyong magkakapatid, sa tatlong dalaga magkakasunod, sino pinakamasungit? Ay, yung panganay. O, si Clyde na nagsabi. Bakit? Bakit pinakamasungit yung panganay si ate? Hindi po nila po. Laging may hanger si ate. Hindi mo sinusumbong kay mama pag in-hanger ka. Napanakot lang yung hanger. Baka naman makulit ka. Okay. May girlfriend ka na ba? Mayroon siyang girlfriend. Joke lang yun, no? Oo. Pero sinong pinaka-paborito mong ate? Lahat. Very good question, no? Si Cheska naman. Cheska, sinong pinaka-sweet na sa mga ate mo? Sa'yo? Si pangalawa. Bakit? Kasi ano po, siya po yung minsan kasama. Ay, ganun. Pero tingin ko pinakatahimik si Cheska, no? Totoo ba yun? Parang Minsan po, ito po, tahimik lang po talaga siya. si Cheska, nakikita ko mga kababayan, si Cheska is parang, napaka-observation niyang tao. Lagi nag-iisip, ba? Bakit ba tahimik mo? Ayun po, may tumagulong minsan. Minsan po kung dadali ka po, makulit. Sa magulang nyo naman, sa mga pasensya na kayo Ayan, mga kababayan, curious lang po ako at parang naiba yung content ko ngayon. Nasingit ko lang because of Cheska. Dahil nakita ko talaga sa kanilang magkakapatid na may parang gusto kong sabihin na sana all. Kasi napaka-close talaga nila. No? Napaka-bait nila. Sa pagpunta ko dito mga kababayan, nakita ko yung support nila kay Cheska. Kaya naisipan ko na interviewin sila. Sa mga magulang nyo naman, kumusta naman ang magulang ninyo? Ano si nanay, ano si tatay bilang parents ninyo? Si ate muna. Paano mo ilarawan si nanay at saka si tatay? Paano nila kayo i-manage? Dahil nakikita ko mababait kayong mga bata. Si mama po, sobrang workaholic po. Halos araw-araw po kami lang dito sa bahay magkakapatid. Nagtatrabaho po sila para sa akin. Napaka-workaholic ni mama. Talagang buong buhay niya wala siyang ginawa kundi magtrabaho. So, parehas po sila ni Papa. Ganon din si papa niyo. Kahit po, minsan po nahihirapan na po kami mag-adjust kasi po, may sakit po si mama. May po siya, diabetes. Kahit minsan po sabihin niya po minsan na nahihilo na siya. Na napapagod na siya, parang ayaw na po magtrabaho. Ganun. Kaya po, sabi niya po, pagputin namin yung pag-aaral namin. Para po makapagtapos kami ng pag-aaral, makatulong sa kanila. Kahit, sabi po ni mama na, kayo na bahala kasi. Pagod na ako, pinagawa ko magtrabaho. Si Papa naman po, matulong sa amin sa mga financial na mga kakailanganin namin. Kahit maliit lang po yung income namin. Malaking tulong na po yun sa amin sa araw-araw. Kahit kaya nga po ako parang kung ano ko po ngayon, first ko po na ako po yung business kasi po gusto ko rin po parang mapatakbo yung pera namin na binigyan niyo po sa amin.
Tsaka po, minsan po, nag-sideline po ako sa pag-aalaga ng bata. Namamasukan ka rin bilang nag-aalaga. Katulong gano'n. Opo, nag-sideline po pag wala po akong pasok para po hindi na po ako mahingi ng paon kila mama. At para po makatulong din po sa pag-aaral po. Yung iba nga po minsan, anong sinasabi nila na ang sama ng ugali ko, pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Parang, inaalam po nila ako sa school, gano'n. Ang sabi po nagagalit sa akin, kasi po siguro naiingit sa akin na ano po ako sa school. Pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Di po nila alam paano ako nagsasuffer, nagsusurvive araw-araw para po sa akin, na hindi na po pumasok yung mga magulang ko para sa akin. Sa ano lang, laban lang tayo, no? Lahat tayo may pagdadaanan, may struggle sa buhay. At ano man ang ating sitwasyon, ano man ang antas, or saan man tayo nakarating, anong kinaroroonan natin, hindi mawawala yung mapanghusga. Hindi pwedeng walang kontra, may positive, may negative. Ang kailangan natin is labanan ang lahat, no? Ganon talaga ang buhay, no? Basta malalagpasan lang natin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa kwento ng inyong buhay na nakikita ko talagang napaka-obsigido ninyo. Si Cheska naman, si Cheska na pinakabata sa tatlong magkakapatid. Cheska, ano naman ang masasabi mo sa mga ate mo na napaka-supportive sa'yo? Simula nung ano po, nakantay po namin. Tapos po, sinashare po nila sa mga kaibigan nila. Para po masaya po ako. Sobrang support po nila sa lalo na po sa mama ko. Love po. Kaya, ayun, pagpatuloy nyo lang yung very close ninyong magkakapatid, no? And mga kababayan, ang nakakaloka dito, kung sino yung pinakabunso, siya pa yung mas emotionally. So nakikita kong naiintindihan na niya lahat. Mas umiiyak ng todo si Kuya Clyde. Kuya Clyde, bakit umiiyak ka? Habang naririnig mo yung kwento ng mga ate mo. Sa sinabi ko niya, sabi niya, kami nga po patuloy sa So natatakot ka na magkasakit si mama. Ay, mahirap yun. Mahirap. Napakahirap walang magulang, no? Kaya habang nandito pa tayo mga anak, pinaka-importante yung ating mga magulang. Huwag natin silang bibigyan ng sama ng loob. Napagsabihan nila tayo, napagalitan nila tayo, doesn't mean na hindi nila tayo mahal. Ang mga nanay tatay, pag nagalit yan, mayroon silang hindi nagustuhan. Pero ibig sabihin yan ay mahal nila kayo. Kasi kung hindi ka nila mahal, hindi ka na nila tuturuan. Hindi na nila i-corporate yung mga bagay na maling nagawa. Dahil mahal nila kayo, pag nagkamali, may palo minsan, di ba? Pero pagsasabihan talaga. Kaya yan lagi natin tatandaan. Habang nandyan ang ating mga magulang, pakamamahalin natin, minsan lang sila tumaan sa buhay natin. Dahil pag nawala na, doon yung mararanasan kung ano yung pagkakaiba ng may magulang at wala. Diba? So, ayun, maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita pa tayong muli. No? At ayun, mga kababayan, sana may natutunan tayo sa araw na ito sa pag-share ng Tris Marias kasama si Brother ng kanilang kwento. Bagamat ang kwento kasi dito mga kababayan, kahit anong hirap ng pinagdadaanan nila is sama-sama pa rin silang masaya at nagtutulungan at napaka-supportive nila sa isa't isa at nakita kung gaano nila kamahal ang kanilang mga magulang. Once again mga kababayan, Daddy Frankie po from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat and I love you. God bless. Babay tayo.